Isang espesyal na press conference mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang naganap kahapon, kung saan nagsama-sama ang mga dating opisyal ng CPP-NPA para ibulgar ang lahat ng katiwalian na nangyayari sa loob ng partido ng komunistang teroristang CPP-NPA-NDF. Si Franco Baranda sa detalye ng balita. Party list, sinungaling! Sa unang bahagi pa lang ng press conference ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na tag debunking lies by telling the truth na ginanap sa National Press Club of the Philippines sa Intramuros ay mabigat na ang mga testimonyang inilahad ng mga dating kadre na magpapatunay kung gaano sila nalinlang ng Communist Party of the Philippines gamit ang Makabayan Bloc o Wangkabag Party List. Dito ibinulgar ng mga dating NPA leader o kadre ng CPP-NPA-NDF ang panggagamit sa kanila ng Makabayan Bloc o Kabag Party List na kinabibilangan ng Kabataang Makabayan, Anak Pawis, Bayan Muna, ACT Teachers at Gabriela. Now we will have ang kasaysayan ng CPP-NPA-NDF connection at number 1 recruiter na party list, the only party list na nagre-recruit mula sa hanay ng kabataan direkta. At ito'y may underground component na ayaw nilang aminin at ang kanilang representante ay patwitams. Ang pangalan nila ay Kabataan Party. Number 1 na recruiter ng kabataang nawawala sa mga nanay ngayon at ayaw aminin na ang core group ng Kabataan Party ay Communist Party of the Philippines at ang kanyang recruitment center ay Kabataang Makabayan na nakalubog na kabaon sa loob ng lahat ng mga chapters ng Kabataan Party. Isa sa nagbigay ng matibay na patotoo na recruiter ng NPA ang isa sa Kabag Party List na Kabataang Makabayan ay si Jade Cinco, na dating Secretary General at Youth Organizer ng Kabataan Party List sa Catbalogan, Samar. Ako po ay nagre-recruit hindi lang po sa hanay ng mismo ng kabataan kasi bilang Secretary General ay ako po ay nagre-recruit. Actually hindi lang naman ako, lahat po kami dito nagre-recruit po kami ng mga nanay, mga magsasaka, mga teachers, mga kabataang kababaihan at yan po ay pinapailaliman din po nitong kabag na to, Kabataang Party List, Anak Pawis, Bayan Muna, Alliance Concerned Teachers at Gabriela Women's Party. So kahit na hindi ako babae, nag-organize po ako ng mga kababaihan para po ay maging full-time organizer namin sa Gabriela Women's Party. So na-recruit po ako bilang Kabataang Party List, organizer at Secretary General sa aming buong Samar, sa Western Samar, ay bukod lang doon, ako po'y mismo ay naging membro o naging isa rin ako sa nanumpa bilang candidate kasapi ng CPP-NPA. No? Isa rin po ako'y nakaakyat baba sa bundok sa kampo ng mga NPA at nakaharap ko mismo ang mga matataas na posisyon ng mga commander at ako po mismo ay naging commander ng White Area taong 2018 hanggang sa 2019 bago ako bumaba sa hanay ng CPP-NPA. So ito po yun. Bakit ko sinasaysay ang Kabataan Party List at ang NPA? Kasi ang laki ng connection ng Kabataan Party List sa NPA. Bakit kamo? Mismo si Sara Ilago ang representative ng Kabataan Party List ang nagsabi sa amin na kayong mga taga-Samar sa Region 8, pumunta na kayo ng kalayunan at humawak ng armas para sa armadong pakikibaka. Maliban kay Jade Cinco, matapang din na humarap sa naturang presscon para ilahad ang katotohanan na naganap sa Hacienda Luisita ay ang dating chairman ng Ambala KMP o Alyansang Manggagawang Bukid ng Hacienda Luisita na si Florida Sibayan na nagtanggal ng kanyang face mask para ipakilala kung sino siya at kung ano ang kanyang ginampanang papel sa loob ng kilusan. Aalisin ko ang face mask nito para makilala ko ng mga kabag na gumamit sa amin sa Hacienda Luisita. Kami ay nalinlang. Una, ang sinasabi ng mga kabag nito, hindi ko na po isa-isahin ang kabag ng mga ito. Unang pasok nila ay dahil sa kawalan ng trabaho, 2 araw lang ang trabaho sa Hacienda Luisita. Kaya pinasukan ng mga kabag na ito na tayo ay may lumaban sa gobyerno dahil hindi kayo kilala sa gobyerno, sabi nila. Kaya kami ay ako ay nalinlang sumasama sa rally. Sa rally, noong 1995, hindi ko na matandaan sa katagalan, at nag-aral sa partido. Nag-aral sa partido hanggang sa nadoktrina
ay umakyat din sa kabundukan noong 2002-2003. At pinababa po ako noong 2003 din, na kalahati ng buwan ng 2003, para mag-organize, itayo ang Welcome Bayan sa Hacienda Lucita. Nandyan ang mga kabag na pinikit namin November 6 hanggang sa mamasaker kami 2016. Tulak ng mga kabag na ito, lalo na sa Toro Campo, Teddy Casino, Lisa Masa, hindi ko na matandaan, pero marami sila. Ang ulam pa nilang paborito ay buro. Ay nabuburo ang mga ugali nila sa pagtulak, sa pagkamatay ng 7 mga martir at pagkakulong namin. Natatandaan ko pa, kunwari umiyak sila na may namatay sa Welcome Bayan. Yun pala, umiyak sila sa kaligayahan dahil marami ang nakamal na pera na ibinulsa ng mga kabag na yan, lalo ng bayan muna. Ginagamit nila ako nagsasalita sa mga eskwelahan para makalikom, gaya sa St. Pinil, Adamson, PUP, UP, lahat na mga paralan. Samantala, isa sa mga bagay na ikinababahala ng iilan sa ating mga kababayan ay ang pakikipag-alyansa ni Vice President Leni Robredo sa Kabag Party List na ibinulgar ng isang dating opisyal ng CPP-NPA-NDF na si Alma Gabin. Dito isinalaysay ni Gabin ang proseso na magpapatunay na hindi bulag ang Vice Presidente sa pakikipagtulungan ng mga NPA sa boto ni VP Leni Robredo. Sumusulat po ang NPA unit, ang NPA command, at ipinapaabot dun sa mga liaison ng kandidato. And then, pag okay na yung kandidato, kakausapin na po namin. 6 months before election, nandito na ako sa Manila. Napasok ko yung lahat ng mga safe houses ng National United Front Committee, National Organizing Department, at saka yung iba pang mga national organ na lumalahok at nakikibahagi dun sa electoral na proseso. Ayan, so after that, pag nakausap na yung politiko, magsisiris po yan. Magkakaroon ng mga commitment, no? Depende sa level ng ibibigay na commitment ng kandidato. Ganin, ang ibig sabihin ng open endorsement, bit ng lahat ng mga urban operatives, bit ng lahat ng mga NPA unit ang kandidato. Then mayroong memo na lumalabas galing mismo sa Central Committee ng partido. Na lahat ng mga requisites na yan, alam po namin na ibinigay po kay Vice President Leni Robredo. Malinaw din na ipinaliwanag ni Evelyn Corpin alias Kared na dating Secretary General ng Lakas ng Kabataan para sa Lakbay CV ang kapamaraanan ng Kabag Party List para makakuha ng boto sa mga tao, lalo na sa mga liblib na lugar na naiimpluwensyahan ng CPP-NPA-NDF. Kaya bakit nagkakaroon ng malaking boto ang anak pawis, ang kabataan sa mga gantong barangay? Wala namang nangampanya. Wala namang pumasok na MPT o mobile prop team doon sa barangay na yon. Dahil ang campaign machinery sa mga barangay na yon, hindi na yung mga nasa white area. Ang campaign machinery na doon ay yung New People's Army mismo. Kasi, halimbawa kami, yung barangay na ine-areahan ng NPA, hindi naman na mapapasok ng sasakyan yon. Hindi na makakaabot ang mga signal doon. Wala nang trompa doon na tumutugtog dahil baku-baku pa ang daanan. Pero bakit solid bayan muna yung binoboto ng mga barangay na yon? Kasi sa halimbawa, sa amin sa area ko sa Cagayan Valley, sa East Front, yung barangay Bunugang Karupian ng Baggao noon, nung hindi pa sila nasusurrender, merong project ang bayan muna doon na small dam. Pero paano nakapasok doon ang bayan muna? Dahil na rin sa pamamagitan ng CPP-NPA-NDF. Kinoconsolidate CPP-NPA-NDF ang mga magsasaka doon, pinopropagandahan, binibigyan ng pag-aaral, mismong kami mga NPA, ultimo bata, binibigyan ng MKLRP o maikling kurso sa lipunan at Revolusyong Pilipino. Ganon ka-consolidated. At nung eleksyon, ilan ang hindi bumoto ng bayan muna? 3 tao lang. Paano na lamang 3 tao lang? Kasi ultimo yung resibo na nanggagaling doon sa niluluwa ng Smartmatic machine, kino-consolidate at isinasubmit yon sa NPA unit. Kaya ganoon yung tinatawag na command vote.
pag ibinulong na ng NPA doon sa masa, doon sa mga barangay, kung ano yung iboboto, iniluluwa ng Smartmatic machine.